Hi everyone! Maraming salamat po sa mga nagpabook ng reading natin at bumili ng bracelet, nagpaalaga. Maraming salamat. Yung calendar po natin, maraming salamat. Available po yan para sa 2024. At pwede na po yan ikabit. Nakakaano na po yan siya. Pwede na po kayong mag-avail. Available pa rin po ang ating dwarfs. Yung iba po ginagawa pa yung mga malalaki ko, mga 1 year kalaking bata. Parang ganun. Okay? So, unahin natin yung person ninyo. Ano yung energy niya ngayon? Kamusta ba kayo? Kamusta? Ikaw, nakapahinga ka ba? Kamusta yung energy mo? Okay. Alam ko, bills, maraming nag-aalala, nag-worry ng mga padala. Okay? But, okay lang yan. Isipin nyo na lang na blessing pa rin kayo kasi nakakabayad kayo ng bills. Okay? Okay. Aha. Okay. Oo. May pag-alis? Bakit? Okay. May pag-alis nga to. Mari po yung iba po sa inyo ay talagang may lakad, special yung person ninyo. Hinggil ito ata sa pera or may trip siyang business trip or any kind. Okay, so parang kailangan niyang gawin ito. Maganda yung outcome. May blessings pa parating para sa person mo. Dito naman tayo sa tarot. Tingnan natin. Lagi niyong ipagdasal na na okay yung person ninyo, ha? Huwag niyo ipagdasal ng masama. Lagi niyo pa rin ipagdadasal yan kahit magkaaway kayo. Nagabayan siya ng ating ng may kapal sa tamang landas. Okay? Oh, yun lang. Sorry ha. Alam niyo naman may allergy ako. Okay. Intense yung cards ninyo ngayon na. Kaya pala. Yung mga na-absorb natin ngayon, yung mga person na biglang nagbago. Dahil may kinalaman ng mga black magic. Okay? Sila yung mga nasagap natin ngayon. Pasensya na. Alam niyo naman may allergy ako, ha? Pasensya na po. Excuse niyo po ako. Okay. Normal yan. Tao tayo. Okay. Eight of Pentacles and Two of Cups. Meron siyang Five of Swords and Page of Cups and King of Swords. Okay. Kaya pala itong person mo, malaki ang pinagbago. Kasi naunahan ka ata ng siguro kung sino man ang gumawa sa kanya, possible na third party, possible na family, okay? Yung ayaw sa'yo, hindi boto, sinisira yung parang fictions or ano yun, nararamdaman ng person mo. Possible din ikaw para ma-turn off yung person mo. Sinisira niya something sa'yo. May mga ganun po. Gumagasto yung family para masira kayo. Yung mga hindi gusto sa family. Okay? Possible po yan. May mga salita na parang andyan nga, may uwak siya sa shoulder. Ibig sabihin, may mga bad influence sa kanyang paligid. Okay? May mga taong, ano ba tawag dito? Yung nagbubulong-bulong sa kanya, mga, like, alimbawa, nagbago na yung person mo, ay may chicks akong kilala, try mo to, diskartehan mo to, yung mga ganun na bagay. Tapos, ito namang sigurong family na wala kang buhay dyan sa babae na yan, wala kang magagawa, yung mga ganun, mga something na parang mataas din itong person mo. Okay? Baka kilala sa trabaho. Alam mo yon yung
basta kilala siya. Marami siguro, it's either boss to or mataas, may katungkulan. Kasi may mga taong, basta ang pinupunto ko dito is kilala siya. Marami siyang kilala or nakakakilala sa kanya. Okay? Seven of Swords. Ay, nako, Diyos ko po. Talagang kailangan to ng tulong. Ay, ayoko maging malungkot kayo ha, pero ito po kasi ang lumalabas eh. Ay, nako. Gusto niya makawala sa sitwasyon na yan, pero wala siyang magawa, ano? Wala siyang magawa. Nagkataon na siguro na, nangyari na to, wala na siyang magagawa, hindi na siya makakalabas sa sitwasyon na yan. Kaya parang tinitiis niya na lang yung pangyayari. Okay? Meron mga red flag kasi na hindi ko alam kung sa bar mo to nakilala o true kaibigan. Nagkakilala kayo, ganon. Hindi ko alam, basta or possible party, ganon, nagkakayayaan. Okay? So, hindi ko alam kung nasa Europe ka. Pwede din naman sa, kahit saan naman tong bansa. Okay? Basta may long distance, malayo ka sa akin. Kahit naman dito sa Pilipinas, yan, long distance pa rin yan. Kasi nga, hindi naman magkadikit-dikit tayo. Malaki din pa ang Pilipinas. Okay. So, possible din po meron siyang gagawin na hindi matutuloy. Ano kaya ito? Kalkalin pa rin natin yan. Meron siyang, parang wala siyang gana ngayon. Alam mo yun? Wala siyang ganang, parang, sa ngayon, parang go with the flow siya. Kung may work, may work. Alam mo yun? Kung may gagawin niya. Pero kung wala siyang, parang wala pa siyang pangarap sa ngayon. Yan. Wala akong nakikita. Parang bored something, nabobored. Yan. Okay. Simula ka kasi nang nawala ka na sa buhay niya, nawala na siya ng gana sa buhay niya din. Yun. Dahil sa third party, dinala ka niya sa third party, possible po. Ngayon na-realize niya na kung gaano kalaking mali ang ginawa niya. Okay? Nung nawala ka, possible din, kung nandyan pa, kung magkasama pa rin kayo, possible na parang nahihiya siya sa'yo dahil may lamat na. Yun. Panay yung parang, huwag ka masyadong selosa kung nagsasama kayo. Kasi possible kasi na magkaroon kayo ng conflict dahil doon. Okay? Parang nagsasawa na siya sa pareho lang. Wala nang bago. Walang something bagong pangyayari sa sitwasyon ninyo. Okay? But sa mga nagkahiwalay na, yun nga, ini-stalk ka niya, possible, lahat ng social media mo. Okay? May nakakatanggap ito ng balita. Nakakatanggap siya ng balita kung kamusta ka na. I think, meron ako ditong nakikita na parang proud naman siya sa'yo kasi okay ka. Okay? Okay yung sitwasyon mo, okay yung kalagayan mo. Okay? Proud siya sa'yo kasi kahit ganun yung nangyari sa inyo, naging okay ka. Okay. Ito yung maganda eh. Gusto ko yung mga exes na okay. Alam mo yun? Yung malinis yung kalooban nila, pinagdadasal nila yung ex nila na okay, maging okay. Kung ano man ang natamo ng ex nila na, alam mo yun, parang masaya rin sila. Ganun kasi yung malinis na puso talaga eh. Alam mo yun, hindi natin dapat pinagdadasal na ibabagsak yung ex natin. Masama po yun. Kasi believe me or not, mga madam ko, mga boss ko, kapag kasi puro galit yung sinasabi natin sa sarili natin, kasi nga nasaktan tayo,
may balik siya eh. Meron siyang bad karma para sa'yo eh. I know ikaw na yung sinaktan. Bakit ikaw pa yung makakarma? But kasi ang point ko kasi is, gawin mong maging maganda lagi. Sorry, yung dinadasal sa kanya. Tingnan mo, magiging maayos ka pa kaysa sa kanya, promise. Oo, totoo yan. Kasi, yung Diyos kasi at saka yung mga anghel sa kalangitan, napaka-fair nila. Kapag ikaw kasi nagdasal ka ng maganda sa tao, baliktad kasi ang mangyayari eh. Ikaw yung uunahin ng Diyos. Ikaw yung uunahin ng mga angels. Okay? Mm. Oh, maring nagsama kayo, nag-date sa una, masipag, talagang ma-effort tong lalaki na 'to, tapos na-shock ka nung nagsama na kayo. Yung mabilis yung pangyayari eh. Nung nagsama na kayo, biglang shub. Alam mo yun, yung bang, teka, ganito pala tong ugali na 'to. Mga ganon. May mga ganon ako nakikita sa inyo eh. Doon yun na makikilala kasi yung tao na yan kapag nagsama na kayo. Yun yung pangit kasi. Yung mga iba ha, not all, kasi general reading pa rin ito. Kaya po na inaanyahan ko po kayo, minumungkahi ko na magpa-reading po kayo through personal talaga. Kasi true energy nyo talaga yon. Kayong kayo talaga. Wala kayong halo dito. Wala kayong kasama. Okay, dito sa general reading natin, marami po kayong ma-absorb. Well, kung relate po kayo or resonate po kayo, talagang sa inyo tong cards na to or mensahe na ito. Okay? Tingnan pa natin. So, ma-effort eh. Mabait to, biglang nagbago. Yun yung mga na-absorb natin marami. Mas marami yung mga na-spell ngayon. Okay. May binibenta ata siyang property. Okay. Matutuloy naman yan. Ayun. Okay. Aha. May something blessings or gusto kanya talagang tawagan. Gusto kanyang kung kung halimbawa nangako na itong tao na ito pakakasalan ka, matutuloy ata yung kasal ninyo. Alam niyo kung talagang gusto niyo magpakasal ng person ninyo, hindi na kailangan ng bongga eh. Hindi mo na kailangan 'yon. Ang mahalaga kasi sa atin is yung kasal. Pwede naman kayo magpawes, especially mga may anak. 'Di ba? Huwag kayong pumayag na live-in lang. Well, nasa sa inyo pa rin na magkaiba kasi tayo ng pananaw sa buhay. Well, may mga takot kasi na hindi nagpapakasal kasi baka mahal yung divorce. Alam mo yun? Baka someday gigising na lang sila, hindi na nila mahal yung isa't isa, tapos mahihirapan sila sa divorce. Okay? Pero nasa sa inyo pa rin yun. I think naiisip niya na parang ikaw yung tamang babae or tamang lalaki sa buhay niya. Okay? Na-spoiled mo din to and I think talagang humahanga naman talaga itong tao na ito sa'yo. Okay? Meron na tatong paglalakbay, project yun. Okay? Tuloy naman yun. Mukhang tatawag yan. Makakatanggap ka ng tawag. Good news. Okay? Yan. Yan yung energy ng person mo ngayon. Okay? And hindi ata ito makatulog dahil sa'yo. Pwede rin ganun. Yes, hindi siya nakakatulog sa kakaisip. If ever hindi ganun yung person mo, possible nag-overthink siya sa kanyang career o work. Yan. Basta meron pong dahilan. Hindi lang ikaw, nararamdaman ko na parang hindi lang ikaw yung may problema. Even your person. Okay? Kamustahin nyo rin yung person ninyo. Yung mga asawa ninyo, tapik-tapikin ninyo. Okay? Baka may problema na yan. Hindi yung puro tayo lagi ang kailangan, no? Kailangan din na kamustahin natin sila. Yan. Mag-sex kayo ng masarap. Enjoy. Kahit in once a while, kalimutan ninyo yung problema. Mag-release kayo ng problema. Okay? Nakaka-depress din, no? Kapag may nangyayari sa atin or sa inyo, kayong dalawa. So, kailangan po na kayo. Kaya nga po kayo nandito sa tarot para may gabay kayo. Okay? Sana I hope makuha ninyo itong gabay ko na makinig kayo sa akin. Don't overthink too much. Kasi kakainin lang kayo ng negative at alam mo yun,
ano ba tawag dito? Yung maa-absorb nyo lang po yun. Para kayo nagmamanifest ng negative. Yan. Especially sa mga nagbago na yung mga asawa, tapos iniisip nila na meron pa, wala namang ebidensya, praning lang talaga. I know, meron pong depression na anxiety, meron mga trauma from the past, pero mali kasi yun eh, kung kakainin mo, kung yayakapin mo yung sakit na yan. Paano kung totally nagbago na talaga yung person mo? Tapos sa kakaisip mo na may something, gago yung person nyo, magkakatotoo talaga yun. Kasi para kayong nagwi-wish. Especially pag bukas na yung langit, nako, maling-mali po talaga yun. Kaya, mas maganda, hindi natin alam kung kailan bukas ang langit, ano. Meron mga araw yan. Kaya nga may bukang liwayway tayo. Tapos, ganun talaga. Iwasan nyo na lang mag-overthink or negative. Ano? Ang isipin ninyo yung solusyon. Okay? Tingnan mo, oh. Nag-overthink talaga siya sa'yo. Nahihirapan, baka, alam mo yun, yung parang, ano ba to? Parang wala namang ginagawa. Parang ganon. When it's come sa financially, ha, may mga iba dito, halo. Like I said, halo to general. Okay? May mga ganun. May mga nadi-disappoint yung person mo sa'yo. Okay? Nadi-disappoint and I think mahilig ata to sa materialistic. Pero kung hindi materialistic yung person mo, parang wag naman yung parang walang-wala. Ayan. Gusto niya kumilos ka din. Gusto niyang kumilos ka at gumawa ka rin ng paraan, hindi puro siya. Ayan, yan. Gustong lumabas. Okay. Parang ayaw niya na magbuntis ka kasi nahihirapan siya. Nahihirapan kayo, ano? Okay. Yan, gusto niya maging maging independent ka din. Alam mo yon. Minsan, huwag kayong ma-offend ha, may nakikita siyang mga ibang babae na magaling kumita, magaling dumiskarte. Yon. I'm sorry. Wala tayong magagawa. Talagang forever na tong allergy ko. Gustuhin ko man hindi magbahing during record, hindi naman pwede. Hindi natin mapipigilan yan. I'm sorry po talaga. Pwede mo na lang i-pass forward yan. I-ano mo na lang. Okay? Four of Cups. Salamat sa mga nakakaunawa sa akin na may allergy ako, mga madam ko, mga boss ko. Meron talaga kasi nanonood na maarte sa akin. Yes. May mga maldita, may mga biglang mapapadaan sa channel natin. Ganun talaga. Hindi natin ma-please ang tao. Four of Cups and Four of Wands. Wow. Wow. Dahil gusto niyang kumilos ka, independent ka, may upcoming para sa'yo. I know na nahihirapan ka ngayon, nahihirapan ka sa career mo, nahihirapan kang parang, talo na ba ako? Ano ba, boring na ba ako? Mga ganun. Eto na lang ba ako? Ganito na ba? Marami kang tanong, meron ka sigurong anxiety, nagpa-panic attack ka minsan, or postpartum, possible, kasi maring nagbuntis ka. Kasi 7 years ang postpartum eh. 'Di ba? Kung may doktor na nanonood dito sa akin, yeah. Or kung may mga OB kayo, magtanong kayo. Ang alam ko, ang isang bata is 7 years ang postpartum na dadalhin mo. Okay? So, possible may ganun ka. Nagsiself-pity ka, yan. Meron akong nakikita dito na parang gusto mong pakasalan ka. Yan. Gustong-gusto mo. I guess na meron something na parang negative doon sa taas. May mga pumipigil. Yeah, pumipigil sa paligid mo. Pwede rin doon sa side ng lalaki. Yeah, pwede po yun. Okay? Pero wag ka. May blessings parating sa'yo, oh. Five of Pentacles. Okay? Hay, nako.
Family, ano ka mapagmahal ka talaga sa family, ano. Siguro ikaw yung taong 'pag meron, inuuna yung family talaga. Naka-fix na hindi na ikaw yung parang dati na, alam mo yun, masyadong materialistic, hindi ka na gano'n, hindi na. Mas gusto mo na may bahay ka, panggawa ko 'to, titipirin ko 'tong pera na 'to, pangpagawa ko ng semento, pangbili ko ng semento, sorry, ng materyales para sa bahay ko. Gano'n yung parang ano mo ngayon, na-absorb ko. Napaka-ano mo na ngayon, ano ba yung tawag diyan sa mga taong ganyan? Hindi ka na katulad dati, eh. Dati parang lahat nagagawa mo, lahat nabibili mo, mga walang kwentang bagay, eh. So, sa tingin ko sinubukan ng tadhana. Sinubukan ng tadhana for sure, kaya lumabas ito para sa'yo. Kailangan mo din na pagdaanan ito kasi para matuto ka sa buhay. Yun ang sabi sa'yo. Well, some of you talagang nagtitipid, okay? Nagtitipid, yung iba po sa inyo nanonood dito sa akin, congratulations, alam kong may ipon ka, kasi talagang pinaghirapan mo at alam mo kung gaano kahirap yung walang pera. Okay? Oh my God, grabe ang allergy ko ngayon. Sobra. Whew! Okay, dito naman tayo sa, ano yung Four of Cups na yan? Okay. Magbabago yung ikot, ano? Meron kang something na tatalikuran. Be mature enough. Yun ang sabi sa'yo ng universe or yung message para sa'yo. Iyakin ka, no? Pero alam mo, ang good advice ko talaga sa'yo, walang masamang umiyak, magmukmok, pero yung parang everyday, na parang ang bigat-bigat ng puso mo, paggising mo pa lang, di ba ano bang sabi ko sa inyo, paggising ninyo, ayusin yung kama ninyo, dapat masaya kayo, wag kayong, alam niyo yun, ano ba tawag dito, wag kayong negative sa paggising ninyo, parang ang bigat-bigat ng puso nyo, di ba? Wag nyo gawin yon, talagang mahihirapan kayo. Four of Wands, Six of Pentacles, okay. Wow, may isang masagana, may blessings talaga paparating para sa'yo. Maniwala ka lang, okay? Kapit lang. Meron at meron yan, imposibleng wala. Mabait ang Diyos sa atin lahat. Lahat tayo talagang kinukop-kop niya. Sabi nga nila, 'di ba? Hindi tayo bibigyan, hindi tayo ilalagay ng Diyos dan kung hindi natin kakayanin. Lagi mo 'yung tatandaan 'yan. Okay, meron kasi pero meron dito parang bad karma eh. Kaya magpa-reading kayo. Ano kaya ito? Maaring may nagawa ka something so kinakarma ka ngayon, possible. May nangyari. Meron kasing umiiyak eh. Okay, nahihirapan ka, parang ang bigat ng puso mo ngayon, sobra. Parang ang dami mong tanong sa puso mo, okay? Parang may bad karma dito na ginawa mo. Okay, tama ako. Some of you, meron parang kinakarma ka, or guess. Ito ay ano lang naman, guide to para sa inyo. Oo, lumabas na naman, 3 times. Okay. Maari kasi dati may pera ka, mayabang ka, akala mo hindi ka mauubusan, okay? Possible din na parang may pera ka, hindi ka nagbibigay, alam mo yon, yung nag-aabuloy, okay, yung mga ganon, okay. So, mas maganda talaga magpa-reading kayo para mag-guide ko talaga kayo. Matatanggal naman yan kung ano man yan. Possible din may nagsumpa sa inyo, side ng family mo, side din ng person, pwedeng ganon. Parang sana, ang yabang naman nito, bumagsak ka sana. May mga ganon salita, okay? Simple lang salita, pero malakas yun. Huwag kayo. May mga taong maiinit ang bibig. Wala silang power ha, pero kasi mainit yung bibig nila. Meron pong ganon. Totoo po yun. 'Di ba kung naniniwala kayo sa usog, 'di ba may mga parang mapapansin ng tao na yun, yung isang bata mausog, magsusuka. Pero wag naman lagi OA kayo masyado. Wag naman lagi na parang uy nausog mo yung ano ko. 'Di ba nakakahiya po yun sa tao na parang lagi na lang nauusog yung iano mo, okay? Seven of Swords, Eight of Cups, the Hierophant,
Princess, oh, wow. Makakatanggap ka ng magandang balita na gustuhin mo ito. Gugustuhin mo talaga ito. Okay? Kung ano man ito, i-manifest mo, panigurado. Meron kang plano, tingin ko, kung ano man yung plano mo, maybe magbubukas ka ng business or ano bang gagawin mo? May bago kang naiisip, mas maganda magpa-reading muna kayo bago nyo gawin yan. Okay? Para hindi nyo pagsisihan. Kasi baka ma-flush out lang yung pera ninyo. Magbi-business kayo, meron kasing mga business na hindi po okay sa inyo. Okay? Kailangan nyo munang magpa-reading. Sumangguni sa katulad namin mga eksperto sa punsoy, sa business, mag-money magnet, or, 'di ba? Alam niyo na 'yan. Okay? So, ito po ang aking Facebook account. Pang emergency purpose lang po yung number nakikita ninyo. Pag nasira lang si Miley Tarot, gagamitin niyo yung mga number nakikita ninyo. Ito po ang aking account talaga. 760 ang kanyang reacts, 96 ang comment. So, ito po ang cover. In-upload po yan ng June 4. Meron po siyang react na 471. Meron po siyang comment na sa 57. Okay? Tandaan, ito lang po yung Miley Tarot. Wait lang. Magbasa lang tayo, mga love ko. Hi ma'am, kamusta po kayo? Maraming salamat ma'am. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Napakalaki po talaga ng pagbabago sa akin. Ang dami pong nangyari. Alam ko pong hindi po ako laging nagme-message. Huwag niyo po sanang isipin na nakalimutan ko kayo. Talagang support po ako. Simulat nag-umpisa ka sa YouTube hanggang ngayon, ma'am. Nanonood talaga ako. Kung may absent po ako, ma'am, talagang bumabawi ako. Pinapanood ko po kung saan saan ko naiwanan. Kasi alam mo ma'am, sa tuwing manonood ako sa'yo, lagi pong may something parang unbelievable nangyayari po. Kakaiba po yung hatak mo ma'am. At alam ko po na lagi mo kaming pinagdadasal at hindi mo kami pinapabayaan, especially kaming mga nagpapaalaga sa iyo ma'am. Maraming salamat ma'am. Nakuha ko na po yung gusto ko. Wow, ano kaya to? Nakalimutan ko. Teka lang. Isipin ko lang si ma'am. Ano kaya nakuha niya? Okay. Sige. Oo. Nakuha ko na po yung gusto ko at hindi po talaga ako makapaniwala. Pati po yung bahay na pangarap ko. Maraming salamat ma'am. Lumuluha po ako ngayon na nagme-message sa'yo kasi gusto ko pong ibalita sa'yo na yung person ko po talaga ay ang laki po ng pinagbago niya. Hindi po ako makapaniwala, ma'am, pero alam ko pong ikaw po talaga yung binigay ng Diyos sa akin. Alam niya kung gaano ako naghirap sa tao na yan. Halos lahat binigay ko, ma'am. Halos lahat. Kinalimutan ko lahat. Kaibigan, pamilya, lahat. Alang-alang sa kanya. Ganun ko siya kamahal. Alang-alang sa aming mga anak. Alam ko pong masakit yung ginawa niya sa akin, pero hindi ko na po inisip yon. Nung bumalik na siya sa akin, talagang pinatawad ko siya, ma'am. Kagaya po ng lagi mong sinasabi sa amin, kung mahal namin, patatawarin namin. Kaya yun po ang option. Yun po ay option. Choice ko, ma'am, sorry. Yun po yung choice ko. Okay. Okay. Ganun talaga. Kayo pa rin ang magdesisyon kung gusto niyo pa rin sa person niyo paglalaban yan. Okay? Simula po nang nagpaalaga po ako sa inyo, ma'am, hindi na po ako umiiyak, hindi na po ako natatakot. Ang lakas po talaga ng nagagawa ninyo. Even in person ko po, ma'am, naging behave po siya. Naging tapat, malumanay, at magalang po sa akin. Ma'am, I love you, ma'am. Maraming salamat sa pag-ayos sa amin. At napapansin ko, ma'am, hindi na rin po kami nag-aaway. Ang laki po talaga ng pinagbago.
Hindi na po siya nagtatago ng pera din sa akin. Yun ang mga bagay na napansin ko. Kaya nga po ako nakabili ng lupa, ma'am. Hehehe. Maraming salamat, ma'am. And sana one day makapunta po ako sa iyo. Na project ko na yan, ma'am. Nasa bucket list ko. Okay, sige. Maraming salamat. Nakita nyo na ang aking Facebook account. Muli po, minumungkahi ko, magpa-reading muna po kayo. Lahat po ng client ko dadaan po sa reading. Hindi po ako basta-basta na magbibigay ng tulong or tutulungan ko kayo ng ganun-ganun lang. Gusto ko po talagang salain muna kayo sa reading. Okay po, ingat. Bye-bye.